Buhay Unleash. Nais mo bang makamit? Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung lingkod, Avelyn Garcia. Dito ang Buhay Unleash sa 92.3 True FM. Nandito kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Nadinig mo na ba ang salitang living dead? Sila yung mga taong buhay pero parang patay dahil ang buhay nila walang kabuhay-buhay. Malamang habang nagkasalita kami, nakikinig, parang may naiisip kayong parang ganitong tao. Good news po for today, pag-uusapan natin, bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na. Sa ating episode na Living Dead. Sa dapat mong malaman, pag-uusapan natin kung ano-ano ang magandang aksyon at techniques kung paano makatulog ng mabilis. Ako, malamang may insomnia sa inyo, makinig po kayo, baka makatulong to. Pero bago yan, simulan po muna natin ating programa ng Believe It or Not. Ito ang parte ng programa na nagbibigay kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng inyong buhay kung ito ay paniniwalaan lamang. At gagawin. Correct. Okay. Ang Believe It or Not, quote natin sa araw na ito ay, do what you need to do so that you can do what you want to do. Uy, ang ganda nun, ano? Parang kailangan mo daw gawin yung dapat mong gawin bago mo gawin yung gusto mong gawin. Oo, napaka-importante. Yan po ang dahilan. Isa sa mga laking dahilan po kaya maraming tao hindi umaasenso kasi binabaliktad nila. Ginagawa po nila yung gusto nilang gawin, tapos gagawin nila yung dapat nila gawin. Ang problema, sa haba ng oras na ginamit nila sa gusto nilang gawin, wala na silang oras sa dapat nilang gawin. Babalik na rin po natin yan para gumanda ang buhay niya. Oo, palagay ko, ito, paborito mo to no? Isa sa paborito nating quote na kung paniniwalaan lang at gagawin natin, sigurado po kami, gaganda ang ating buhay. Ano okay, sa Tagalog. Gawin mo ang mga kailangan mong gawin para magawa mo ang mga gusto mong gawin. Okay? Yes. At sabi mo nga kanina, napakaraming tao, no? Maraming hindi umaasenso sa kanilang buhay dahil ginagawa lang nila yung gusto nilang gawin. At hindi nila ginagawa, ay kailangan nilang gawin. Siguro sample. For example, may mga tao gusto pong magbakasyon. Wala na problema. Magpahinga. Kasama naman po sa buhay yun. Kaya lang po, dapat ang gagawin mo, magtrabaho ka mabuti, mag-ipon ka mabuti. Pag nakaipon ka na, pwede ka mag-file ng vacation, pwede ka magbakasyon. Oh. Ang problema, may ibang tao, gusto, bakasyon lang, walang trabaho. So, ano pagkakaiba? Yung bakasyon, gusto mong gawin. Yung trabaho, kuminsan, hindi mo gusto, kailangan mo lang gawin. Ang sekreto ito, paniwala kayo, gawin mo muna yung mga kailangan mong gawin para magawa mo yung gusto mong gawin. Dahil pag hindi mo ginawa yung kailangan mong gawin, baka hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Yes. Merong mga gusto mo yung mga mamahaling cellphone. Wala diba, namang masama yun. gadget. Talagang okay sa inyo. Minsan sapatos, okay. damit. Ang problema, maraming tao hindi ginagawa ang kanilang kailangan gawin bago bumili ng mamahaling bagay. Ano yung mga pwedeng gawin? Oo. Kailangan po dapat mag-ipon mo muna. Ayaw po natin. Magtipid po tayo. Ayaw po natin. Pero yung po yung kailangang gawin. Magtitipid, magsasave, lagay po ng pwede. Tapos pag nagawa mo na yung kailangan mong gawin, pwede mo nang gawin yung gusto mong gawin. Bumili ka ng mamahaling gadget, damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Pag ginawa mo yun, gaganda mo yun. Kaya pala marami nasisira ang buhay, ano? Ano na mga kailangan nating gawin, 'di ba? Sabi mo nga kanina, magtipid, mag-ipon, 'di ba? So, pwede mong bili ng cash, 'di ba? At hindi ka mangungutang dahil ginawa mo yung kailangan mo. Kaya nga po yung paniniwala natin do what you need to do first before you do what you want to do. Pag ito po'y pinaniwalaan nyo, ginawa nyo, magugulat kayo. Marami sa gusto nyong gawin, magagawa nyo na. Bakit? Kasi mayroon na po kayong ginawa na dapat nyo gawin para magawa yung gusto nyo gawin. Gano'ng karami sa inyo gusto mag-abroad? Hindi mapag-abroad. Bakit? Wala kang ipon minsan walang trabaho. Kaya pag nakikita kayo nagpe-Facebook, nasa abroad, nasa Disney. Panay-inggit ka na lang. Minsan naman, parang gusto mo mag-abroad ka kaagad. Kahit walang pera, iuutangin mo. Diba? Ang pagdating nun, hirap na hirap ka naman magbayad. Problema mo, ginawa mo yung gusto mong gawin. Ang problema, wala ka pang pera, mabaon ko sa utang. So, mangyayari, nag-enjoy ka ng 1 to 2 weeks.
Pero paghihirapan mo, pagdudusahan mo to ng 1-2 taon para Ang mabayaran ang inutang mo. bigat. Oh, bakit maraming tao sakitin? Kasi? Diba? Kasi hindi sila naniniwala dun sa quote na sinabi natin na do what you need to do so you can do what you want to do. For example po, bakit sakitin? Kailangan po nating mag-exercise, kumain ng tama. Okay. Kailangan natin yun. Pero normally, hindi natin gusto yun. Birang-bira po tao gustong mag-exercise. Totoo po yun. Meron pong gusto talaga, pero birang-bira. Birang-bira po tao gustong kumain ng healthy food. Kasi daw, bland daw, di daw masarap. Pero, yun ang kailangan nating gawin para magawa natin yung gusto nating gawin. Gusto mong makakilos ng maayos, maganda buhay mo, dapat healthy living ka. Yung iba nga parang kakain na lang sila ng kakain ng kahit anong gusto nila, no? Masarap kasi to, eto na lang kakainin. Tapos hindi pa nag-e-exercise. So ano po yun, ginawa lang po nila yung gusto nila, hindi po nila ginawa yung kailangan nilang gawin. Kaya, nagkasakit. Hindi namin sinasabi na wag kang kumain ng masarap. Hindi masama yun, di ba? Pero dapat gawin muna natin yung kailangan natin gawin. Exercise, kumain ng tama, di ba? At kumain ng tama rin sa oras, di ba? Bakit maraming estudyante sira ang kanilang pag-aaral? Hindi nakatapos sa pag-aaral. Kasi, they don't believe that they don't do what they want to do. All they want they need to do. So that they can do what they want to do. Ibig sabihin po, gusto mo palang makatapos sa pag-aaral para gumanda ang buhay mo. Aral ka. Hindi. Inuna yung social media. Video games. Boyfriend, girlfriend, they dito, they doon. So ano nangyari? Hindi po ginawa yung kailangan gawin mag-aral. Hindi nakatapos sa pag-aral. Kaya ngayon po, hirap na hirap makahanap ng trabaho. Di mamasama ang video games o ang social media. Dapat sanang gawin, mag-aral muna. Dahil kailangan ito. Tapos, pwede kang in your free time, di ba? You can play or do some social media. Kaya po, paulit-ulit na gawin nyo muna kailangan. Pag natapos yun, sige, gawin nyo yung gusto nyo. Kailangan naman natin lahat naman ng pahinga, ng libangan. Pero dapat gawin ito kapag natapos na yung mga kailangan natin. Malinaw po gagawin lang po natin gusto natin pag natapos na yung mga kailangan at dapat natin gawin. Pag ito po pinaniwalaan nyo, ito po ginawa nyo, sigurado po kami, gaganda ang buhay. Kaya sana, mula sa araw na to, maniwala at gawin ninyo. Diba na do what you need to do so you can do what you want to do. Turo nyo po to sa inyong mga anak, promise po, gaganda po ang buhay nila. Sana mula sa araw na to, maniwala at gawin ang mga bagay na ito. At sigurado kami, gaganda ang buhay nyo if you believe at naniwala po kayo at ginawa nyo that you need to do what you need to do before you do what you want to do. Sana marami tayong natutunan na tunay yung magpapaganda ng ating buhay. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit pagbabago? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit pagbabago? Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po muli si Vic Garcia. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa dapat mong malamang segment. Sa segment na ito, pag-uusapan natin ang mga kaalaman na dapat malaman at gawin ng bawat tao tungo sa mas magandang buhay. Tandaan, you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog, hindi puro ngawa, dapat may gawa dahil ikaw ay produkto ng iyong ginagawa. Kaya ito po at mga hindi bagay lang na to. Sinasabi mo. Ito mga bagay na dapat malaman nyo, pero dapat gawin nyo rin para gumanda ang buhay. Okay, ang pag-uusapan natin sa araw na to is how to fall asleep in 10, 60, or 120 seconds. Yan. Ginawa ito ni Yuen at medically reviewed ni Deborah Weathers. So, ibig sabihin po, pwede po in 10 seconds, 30 seconds, 60 seconds, sa mga nahihirapan pong matulog dyan, may mga technique na palang na-develop na kung gagamitin lang po natin, pwedeng mapabilis ang ating pagtulog. Technique po ito, kaya kailangan alamin nyo yung step by step kasi kailangan masundan nyo po yung number 1, number 2, number 3 para magamit nyo. Kaya makinig kayong mabuti. Technique number 1. Ito ang tinatawag nilang military method. So, ano po yung military method? Ito po yung method na tinuturo po sa mga military, mga soldiers, na nakakatulong po talaga makatulog na mabilis ang mga military people. Kasi nga po, kailangan nila ng pahinga. Valuable yung oras. Valuable yung oras at tulog nila. Kaya kailangan mabilis silang matulog.
at ito effective sa kanila, baka maging effective sa iyo. Okay, game. Number 1, sabi nga, relax your entire face. Okay. Face ha, hindi po body. Face. Face muna, including the muscles inside your mouth. Yan. So, gagawin ko po ha. Tingnan niyo. So, para bang, parang ibaksak niya yung mukha niyo, parang... Oo. Number 2. And then, drop your shoulders So, to release normally kasi, the tension. Pag nakaganyan tayo, may tension po. So, dapat na. Ibababa mo. And let your hands drop to the side of your body. Eh, parang patay. Di ba? Oo. And then, exhale, relaxing your chest. Yan. And then, i-relax mo daw yung legs, yung thigh mo, yung calves. Oy, mag-relax ka. Ano ba? Natulog ka na. Papatulog daw yan eh. Okay. And then, i-clear mo daw yung mind mo for 10 seconds. Paano ba clear yung mind? Kasi wala kayong isipin. Ibang parang wala. Imagine mo daw yung relaxing scene. And if this doesn't work, try saying the words, don't think over and over. Don't think. Sabi mo, don't think, don't think, don't think. Don't think. For don't about think, 10 seconds. Don't think, don't think, don't think. Ayan. Alam niyo po, I tried it. Inaantok ka na. Naantok na. So, gawin niyo po yan. Ito ang tawag po dito, military technique. So, ang physical, pinaka-important, ginagawin lang po, para bang ibaksak niyo yung mukha niyo, ibaksak niyo yung kamay niyo, ibaksak niyo yung shoulder. Alam mo yung tulog na parang, yung talagang gano'n lang. Yun ang una mo yung gagawin, ibaksak. Tapos, deep breathing. Tapos, pag talagang matulog sa'yo mo, don't think, kapag-isip. Makikita niyo, makakatulog na. And within 10 seconds, tulog ka na. So, sa mga hirap matulog dyan, unang technique, military technique. Huwag kakalimutan. Ano gagawin ng military? Or military method. Simple lang po, para hindi nyo makalimutan ang military. Di ba normally pag military naisip nyo, attention! Ito po, no attention. Wala kang isipin, wala kang talagang relax everything, ibaksak nyo na. Yan. Makatulog yan. Number 2. Relax yung face, drop your shoulder. Nabanggit namin, exhale, relaxing your chest. Relax your legs, your thigh, and your calves, and then clear your mind. At sabihin mong, don't think. Don't think. Okay. And then number 2 naman, ang tawag natin is 4, 7, 8 breathing method. Okay, isipin nyo. 4, 7, 8. Ano naman yung 4, 7, 8? Ito po, napaka-critical po ng numero 4, 7, 8. Basically Tatandaan po, mo yun. ang punto po nito is it's a technique na makakatulog kayo kung matututo kayong huminga using 4, 7, 8. Pero may caution. Kung meron ka daw respiratory conditions na katulad ng asthma, COPD, consider mo muna mag-check sa doktor bago mo gawin ito. Kasi baka makapag-aggravate. So ito po sa mga normal na tao lang, wala na may mga sakit. Mga typical. So how to do 4, 7, 8. Take note. 4, 7, 8 breathing technique. Number 1. Una daw, let your lips part slightly and make a whooshing sound as you exhale through your mouth. Aba, may tunog. Di ba? And then, i-close mo daw yung lips and then inhale silently through your nose. No? At mag-count ka to 4 in your head. So, count 4. 1, 2, 3, 4. Then, hold your breath for 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then after that, exhale with a whoosh sound. For 8 seconds. Yan. So, ibig sabihin, mabilis po ang inhale 4 seconds. I-hold nyo po yung inyong breath like 7 seconds. At i-release nyo po yung air by 8 seconds. Mabagal po yun. Dahan-dahan lang po yung paglalabas ng hangin. Yes. And then avoid being too alert at the end of each cycle. Then try mo to practice it mindlessly. Ibig sabihin mindlessly, dumating ka na sa puntong nagagawa mo to na hindi ka na nagbibilang gano. Automatic na. Okay, parang, okay, so, breathe. Yan. Hold. Pero, ikumpletuhin nyo daw yung cycle for 4 full breaths. And let your body sleep if you feel relaxation. Baka tinulugan na tayo ng mga nanonood. So, totoo po. Subukan nyo po to kung nahihirapan kayo matulog, tatandaan nyo, 4, 7, 8. Andali. 4, inhale, hold for 7 seconds, and exhale 8 seconds. Big sabihin, dahan-dahan ang para-exhale. Tapos,
I-repeat nyo po to as often as you can. Siguro 5 hanggang 10 times din. Mararamdaman nyo, relax na kayo. Pwede na kayo matulog. Pero kung meron kayong respiratory problem, kumonsulta muna sa doktor, ha? Okay. Technique number 3. Number 3 naman tinatawag na acupressure for sleep. Yan, acupressure. Paano naman to? I-feel mo daw yung maliit, no? Small hollow space under your palm. Ito yan. On your pinky side. Yung pagitan nitong Teka, pinky. Ito, pinky. Pinky, isa ka? Oo, pinky. Parang may maliit na space dyan, Ito yan, diba? Tapos, gently daw apply ka ng pressure in a circular or up and down movement ng 2 to 3 minutes. So ganyan. Ikot-ikot lang. Okay. And then, i-press down the left side of the point. Or palms facing. you. Okay. Facing. With gentle pressure for a few seconds. And then, hold mo daw yan, the right side naman. Ito naman kabilang side po. Yan. So, tapos, palit lang po ng palit. Massage. Then, repeat on the same area of your wrist. Yan, makikita nyo, unti-unti, mamaya, antukin na kayo. Kasi alam mo, kailangan talaga natin ito because, sabi nga, di ba, you need to be mindful of your rest. Because you need to rest to give your best. Yes. Pag hindi ka nakatulog, medyo Mainit ang ulo mo, cranky ka, magagalit ka sa asawa mo. Ang dami pong dinudulot na problema ang kulang sa tulog. At kung minsan po, hindi ka naman kulang sa oras matulog. Hindi ka lang makatulog Ang problema, tagal mo na sa kama, hindi ka pa makatulog. Kaya may 3 technique. Una, military. Okay. Ibabaksak mo yung buong katawan niya. Pangalawa, 4, 7, 8. 4 inhale, 7 hold, exhale. At number 3, yung massage po. Yan. Napakaganda, no? Yung parang acupressure. At malamang po, pag nagawad nyo po, isa sa mga dito, makakatulog na. Laging tandaan na lahat ng problema ay may solusyon. Kung minsan, alam natin ang solusyon, ayaw lang natin gawin. Pero kung minsan, hindi talaga natin alam ang solusyon. Kaya, kailangan natin ng tulong. Yan. So, yan po yung ginagawa namin para sa... At, syempre, bago tayo mag-break, may reminder lang ang Glorious para maging healthy ang ating break. Oo, marami sa atin may gusto ng kape, 'di ba? So, saan na naman kung kayo po ay magkakape, ang tanong lang, healthy ba ang Anong klaseng mo? coffee ba ang iniinom nyo? Suggestion po namin, switch to a healthy coffee. Ito po, Mug Glorious 7-in-1 Mangosteen. Ano ba? Malunggay coffee mix na with stevia extra. Ito po, ang ganda po nito, wala po ito yung harmful na sugar na normally iniiwasan natin sa kape. Dahil ang ginagamit po dito, isa sa mga healthiest sweetener which is stevia. Oo, ang sweet and fit stevia. Healthy na, wala pang asukal na nakakasama sa kalusugan. At syempre, meron din silang Glorious Choco or tea. Kaya make a healthy switch. Mag-Glorious Coffee na rin kayo. Mamaya po sa Itanong Mo Lang segment, pag-uusapan natin bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na. Magbabalik pa ang Buhay Unleash. Huwag bibitin. Buhay Unleash, nais mo bang makamit? Pagbabago. Buhay Unleash, nais mo bang makamit? Pagbabago. Nagbabalik ang Buhay Unleash, Big Garcia pumalit. At Abiling Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na Itanong Mo Lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Yes, ask. Correct. Sa Tagalog, kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. At para simulan ang Itanong Mo Lang segment, pakinggan naman natin ang kasagutan sa inyong mga accounting questions mula sa President and CEO ng Caballero Laksa & Company CPAs na si Lorna Laksa. Lorna! Magandang babae sa iyo, Ma'am Avelyn, at magandang lalaki sa inyo, Sir Vic. As mentioned last Saturday, we will be discussing about audit of the BIR. Doon muna po tayo sa tax mapping. Ano ba tong tax mapping na na-encounter ng ating mga taxpayer or negosyante? Ito ay bibisita ang mga inspector from the BIR at mag-i-inspect sila ng maraming bagay like yung accounting books. Titingnan nila nasaan ang mga journal, nasaan ang mga ledger, at kung ito ba ay nasa place of business. B,
titingnan nila yung business registration like certificate of registration to check kung updated ba yung records nila as to the correct tax identification number, address, ganon, complete address and telephone numbers. At saka C, yung current invoices, titingnan nila kung ito ba'y naka-record sa sales journal at yung mga expenses, naka-record ba ito sa disbursement journal, and making sure that ito ay ready available for inspection. At D, yung daily updating ng bookkeeping, kung ito ba talaga ay naipasok yung date na yun. Let's say today nag-inspect, dapat naka-record na yung yesterday na mga transaction. At siyempre, pagdating sa inspection report, magkakaroon sila ng submission ng mga hindi nila nakita, deficiencies tinatawag. Kaya dapat maging maingat kasi ang laki po ng penalty na ipapataw nila. Like for example, ang ating accounting books ay hindi available sa place ng business. Yan lamang po, at muli sa next Saturday, magbigay ulit tayo ng mga tips about tulong CPA at iba pa. God bless us. Thank you. Maraming salamat, Lorna. At kung meron kayong problema o tanong patungkol sa accounting, tawagan lang ang Caballero Lacson Company CPA sa numero 0917-836-4747 or 0917-810-0796. Okay. Kapamilya, isa sa pinaka naging sikat na TV show sa buong mundo ngayon ay ang Living Dead. Yes, ito ay labanan ng mga taong buhay at taong patay na buhay. At malamang napanood o nabalitaan mo na ito. No, pero iba, medyo kung di kayo umabot sa Living Dead, malamang inabot nyo Zombies. Ito po yung mas lumang-lumang pelikula at TV show. So, Zombies. So, at the end of the day, pareho lang po ang kwento. Kwan po ito, labanan ng mga taong buhay at taong patay na pero tingin nila buhay pa sila. At kapag papanoorin mo ito, baka sabihin mo, ay naku, malabong mangyari ang Living Dead. Oo, at mas malabong mag-away ang buhay at Living Dead. Totoo. Tingin nyo yun. Parang ang labo-labo. Pero po, ang alam po namin today, may mga taong parang, hindi ko naman sabing Living Dead, parang Living Dead. Bakit? Sila po yung mga taong buhay pa, pero parang patay na. Siguro tanong nyo, bakit? Kasi sila yung mga taong buhay pero parang wala ng dahilan ang buhay nila o parang buhay nila walang kabuhay-buhay. Yung iba naghihintay na lang ng kamatayan. Totoo po. Actually, isa sa mga dahilan bakit may mga taong walang kabuhay-buhay kasi po, iniintay nila lang mamatay. So, yun ang po problema. At delikado po yun kasi po buhay ka pa pero parang patay ka na at niintay mo na nang mamatay, di po magandang buhay yan. May kilala ka bang Living Dead o ikaw ba ay Living Dead? Gandang tanong po yan. So kaya makinig po kayo mabuti pag-uusapan natin para ma-identify nyo kung kayo to o may kilala kayo. Kasi po, may maganda pong plano pa ang Diyos sa buhay nyo habang kayo nabubuhay. Kaya makinig po kayo. Remember, death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. Ganda po nun. Hindi daw po kamatayan ang pinakamalaking kawalan sa isang tao. Totoo po yan. Ang pinakamalaking kawalan daw po sa isang tao ito, may mga taong buhay pa. Pero parang patay na kasi nawala na po ng dahilan sa buhay. May namatay na sa loob. Oo, may namatay na at ayaw po nating mangyari sa inyo yan dahil habang buhay kayo, may dahilan kayo kaya makinig kayo mabuti. Ang pag-uusapan natin ngayon ay bakit may taong buhay pero parang patay na. Sa ating episode na Living Dead. Yan, okay. Number 1 reason bakit may mga taong parang living dead, buhay pa, pero parang patay na. Isa-isayin po namin ito, makinig kayo. Kasi baka biglang makita, uy, ako yung living dead pala ako. Totoo po yan. Para makitaan nyo ng solusyon yung problemang pinagdadaanan nyo. Okay, number 1, kasi meron silang a mindset that they are already old. Matanda na daw sila. So isa sa malaking dahilan daw po, bakit may mga taong living dead? Kasi sa tingin nila, matanda na sila. Okay? So pag matanda na, ano kasunod? Kamatayan na yan. So, sila po ay nabubuhay na parang patay dahil sa tingin nila, matanda na sila. May kilala ba kayong ganyan na sinasabi? Nako, problema yan. Minsan parang sinasabi na matanda na ako, hindi ko na yan kaya, hindi ko na yan pwedeng gawin. Yan, diba? So, yan po. Pag may kilala po kayong ganyan, parang
ayaw nang gumawa nito, ayaw nang matuto ng bagay, ayaw nang sumubok ng iba pang bagay. Kasi sabi niya, matanda na siya. Medyo indicator po yan ng isang taong living dead. Bakit? Yes. Buhay pa siya, pero parang tinatrato niya yung katawan niya, ang buhay niya na parang patay na, at ayaw nang gumawa ng ibang bagay para po mapatunayang buhay siya. Delikado po yan. At alam mo ba kung bakit may matatandang tao ang bugnutin? At mahirap pakisamahan. May kilala kayo Yung iba dahil talaga sa katandaan, hirap na silang magsalita at umintindi sa iba. Dagdag pa ng napakaraming sakit ng katawan. So, lilinawin lang po namin may mga tao po talaga, okay, lalo na may edad na sila, may matanda na sila, ang hirap pakisamahan, bugnutin, ang hirap. Meron po talaga mga ganong sitwasyon dahil sa katandaan, nagiging ganun ang ugali, nagaganon sitwasyon. Pero po, sasabihin ko po sa inyo, hindi po lahat ng tao dapat dumaan dyan. Correct. Isa sa malaking dahilan ba't ang ganitong tao ay nagiging bugnutin o magagalitin, because nga po living dead na sila. Wala na po silang dahilan para mabuhay. Tama yung sinabi mo, no? Pero may iba sa kanila, wala na kasing dahilan, kaya ganon, di ba? Madalas, parang nagsiself-pity na lang, kinaaawaan ng sarili, di ba? May kilala po kayong ganyan, na mga, si Lola, si Lolo, maski si tatay, si nanay, pag parang malungkot. Tsaka lalong-lalo na kapag hindi sila napapansin, di ba? O binibigyan ng halaga ang kanilang, sila ng mga mahal nila sa buhay. So yun nga, kasi nga, hindi po napapansin, malungkot palagi, dahil feeling nila, hindi na po sila inaalala ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kasi nga po, ang pananaw na lang niya is dapat bigyan siya ng pagmamahal, bigyan siya ng atensyon ng ibang tao. Delikado po yan. Kasi po, may mga pagkakataon talaga di tayo mabibigyan ng atensyon at pagmamahal ng mga tao nakapaligid sa atin. Oo. Kasi nga po, nakatuon ka na sa sarili mo. Dapat po, ikaw nakatuon sa ibang tao kasi po may iba ka pang dahilan para mabuhay. At kung ikaw ito, ang payo namin sa'yo, huwag mong hintayin na pagsilbihan ka ng iba. Maghanap ka ng paraan para mapagsilbihan mo ang iba. Yan. So maganda pong payo po yan. Diba? Isa sa mga dahilan ba tayo malungkot kasi gusto natin pagsilbihan tayo. Pag hindi dumating yon, malulungkot tayo. Pag nalungkot tayo, maging bugnutin tayo. Pag bugnutin tayo, hirap tayong pakisamahan, hirap tayong kausapin. The more yung mga taong nakapaligid sa atin, lumalayo, ayaw na tayong makausap, ayaw na tayong makita. So, the more, you'll be alone. So, ang sikreto, ito po yung sabi ni Mama Evelyn, pag ganyan ang sitwasyon mo, ikaw ang maghanap ng paraan para mapagsilbihan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. So, walapin. Matutuwa yung mga taong nakapaligid sa'yo. Palagi ka kakausapin. So, palagi ka may atensyon. Oo, may naalala kong quotation dyan parang be seed-minded than a need-minded. Magtanim ka ng kabutihan at pagsisilbi sa buhay ng iba rather than yung need mo lang ang inintim mo. So, pag ganun po ang ginawa nyo, lahat ng hinahanap mo, babalik po sa inyo. Bakit? Tinanim mo babalik sa tanim ka ng attention, babalik sa'yo. Tanim ka ng tulong, babalik sa'yo. Tanim ka ng kasayahan, babalik sa'yo. Kaya kung ikaw ito ang gawin mo. Unahan mo silang gawin ng tama. At kapag ginawa mo to, maging masaya at pinagpala ang iyong katandaan. At sa araw ng iyong pagpanaw, lahat naman po tayo papanaw. Correct. Maraming tao ang tunay na malulungkot dahil sa kawalan ng iyong pagpanaw, dahil na naging pagpapala ka sa buhay nila. Pero magiging masaya rin sila dahil naging napagpala mo sila. So, napansin niyo po, lahat naman po tayo mamatay. So, ang punto po, ilang oras man, ilang taon man, ang binigay sa atin ng Diyos, gamitin po natin to para pagpalain ng iba. Yes. So that, pag kinuha na tayo ni Lord sa takdang panahon, alam niyo po, ang dami po maganda sasabihin sa atin ng mga taong iniwan natin. Dahil mami-miss talaga tayo dahil naging pagpapala tayo sa kanila. Parang kakantahan kang because of you. My life has changed. Diba? Maging sa iyong katandaan, wag kang maging living dead. Tandaan mo, sinabi ni C.S. Lewis, you are never too old to set another goal or to dream a new dream. Yan. So, ibig sabihin po, ano man ang edad mo ngayon, set a new goal. Mag-isip ka ng ibang bagay na pwede mo pang gawin. Lalo-lalo na, mag-isip ka ng mga bagay na para makatulong sa ibang tao. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit pagbabago? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit pagbabago? Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang. Sa ating topic na,
bakit may mga taong buhay pa pero parang patay na? Sa ating episode na Living Living Dead. Dead. Pag-usapan na natin unang dahilan kanina. Ano yun? Ang sabi natin kanina, meron kasi silang mindset that they are already old. Matanda na Yan, sila. pag ganyan po ang iniisip nyo, baka maging living dead na kayo. Number 2 reason, bakit sila living dead? They felt that their mission in life was completed or was done na. Ang tingin po nila, tapos na daw ang mission nila sa buhay. Totoo po, marami pong ganyang tao. Kaya para bang ayaw nang magpatuloy sa buhay, ayaw nang gumawa ng panibagong goal. Bakit? Sir, tapos na. Nagawa ko na lahat ng dapat ko gawin. Yung mga anak ko na ang gagawa nito, bakit ako? Tapos na. Pag ganyan po ang inisip nyo, tapos na kayo, talaga mag-iisip kayo living dead. Maghihintay na lang kayo ng kamatayan. At delikado po yun. Baka yung huling taon nyo ng buhay, isa sa pinakamalungkot ng buhay nyo dahil bakit you are living dead. Sila yung mga taong nagsumikap sa buhay, di ba? Nagpaaral, nagpatapos ang kanilang mga anak, at wala nang gaanong alalahanin sa buhay. Yan. Kasi nga, tapos na. Yeah, ito po yung, Yun, oo. napakarami pong taong ganyan ngayon. Yung mga nanonood ngayon. Ikaw yung nanay ka, tatay ka, nagpakahirap ka, nagtatrabaho ka mabuti, pinag-aral mo mga anak mo, nakapag-asawa na mga anak mo, may sarili na silang buhay. Kaya na nilang mabuhay nang wala ka. Tsaka parang ang pananaw nila, nagawa na nila yung dapat nilang gawin sa buhay, di ba? Parang wala na silang gaanong plano, o wala na rin pangarap, di ba? Sa buhay. Ay kasi nga, tapos na daw yung mission nila at hinihintay na lang nila ang araw na kukunin sila ng Diyos. So, wala pong masamang hintayin ang araw na kunin tayo ni Lord. Okay naman po yun. Ang problema lang po ito, paano kung 5 taong pa pala bago ka kunin ni Lord? 10? Ibig sabihin, mabubuhay ka ng parang patay sa susunod na 5 taon? Eh, paano kung 10 taon? Napakadami nga pong tao ngayon eh. 70, 80, 90 years old na ang dami pang gustong gawin sa buhay. Ikaw, ilang taon ka na? Pero feeling mo parang tapos lang ang mission mo. Tandaan mo ito, habang buhay ka, may mission pa ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo lang malaman. Oo, sabi nga sa isang sports competition, no, it's not over until it's over. Ibig sabihin, Oo. hanggat hindi tapos ang laban, May may laban laban. ka pa. At hanggat hindi pa tapos ang buhay mo, mayroon ka pang dahilan ba't ka nabubuhay. Di ba? Yung isa pa nga, if I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Napakasimple, kapag hindi ka papatay, ikaw, nanonood ka sa amin, so hindi ka pa kapatay, okay? Hindi ka pa tapos. Ibig sabihin, may dahilan pa ang Diyos sa buhay mo. Ang kailangan mo That's lang true. gawin, alamin mo yung dahilan ng Diyos. Pag nalaman mo, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Ito maganda. Ang dami mo natulungan before, tama? Mas marami ka pang pwedeng matulungan at mapagpala. Tsaka buhay ka pa eh, dahil may dahilan pa ang Diyos sa buhay mo. Kumbaga, hindi ka pa niya kinukuha kasi alam niya may purpose ka pa. Kaya huwag kang maging living dead. Find your new purpose. Maghanap ka ng bagong dahilan, no, na merong pagising mo sa umaga, yung parang it is something that wakes you up, no? So, hanap ng bagong dahilan. Napaka-importante po niyan. Yeah. So, isang magandang dahilan is maging pagpapaala ka sa mga taong nakapaligid sa inyo. Tapos ka na sa mga anak mo. Kapitbahay, pinsan, apo. Ibig sabihin, hanggat buhay ka pa, napagpala mo yung mga anak mo, kung kaya mo sila pagpalain, kaya pagpalain ng ibang tao. Correct. O, ito pa. Number 3. No strong purpose o wala nang matinding dahilan sa buhay. Yung isa, wala ng misyon. Oo, tapos Ito, na daw. Oo. wala ng matinding dahilan. Sino Oo, to? sila yung mga taong tulog na lang. Gising, kain, tambay, tulog ulit, gising ulit, kain ulit, tambay ulit. May kilala po kayo Parang yan? ganon, May diba? kilala po kayong ganyan. Ibang, parang, pagtulog niya, iniisip niya na lang gumising. Pag gising niya, isipin niya kumain, maglibot, tapos tulog uli. May kilala kayo ganyan? Oo. Pag ganyan po kayo, hindi ba na, parang akasawa, nakakapagod. Parang, kaya marami sa atin, nihintay na lang, kunin na sana ako ni Lord kasi parang wala nang kabuhay-buhay yung aking buhay. Oo, buhay sila pero walang magandang na idudulot ang buhay nila sa kanilang buhay at buhay ng ibang tao. So, Diba? napaka-importante po nun. Ang masakit, kung minsan, nagdudulot pa po tayo ng hirap at pagate sa mga tao nakapaligid Ayun sa atin. ang matindi. Bakit nga? Kasi dahil wala ka na mission sa buhay, ano nangyayari? Bugnutin ka. Mainit na yung ulo mo. So, ano nangyayari? Nababaling mo yung init ng ulo mo sa anak mo, sa pamangkin mo,
sa apo mo. Kasi hindi na nila alam yung dahilan nila sa buhay eh. Sabi nga ni Miles Monroe, di ba, the greatest tragedy in life is not death. Totoo. Hindi yun eh, but a life without a purpose. So yun po yung matinding tragedya. Kayo po kung nabubuhay pa kayo ngayon. You need to have a purpose in life. Dapat magkaroon kayo ng dahilan. Ano man po yan. Okay? Pero make sure, hanapin nyo. Sir, di ko alam. Ito po maganda. Si Lord, alam po yung dahilan niya ba't nabubuhay ka pa. Why don't you, tonight, put your hands together and you pray, Lord, ano naman dahilan mo ba't nabubuhay pa ako? Paalam mo naman sa akin dahil ayokong maging living dead. Oo, tanongin mo si Lord, di ba? At isang practical na pwedeng gawin sa araw-araw na pagising mo ay gumawa ka ng isang bagay na pwedeng magpasaya sa iba. Di ba? At malamang madidiscover mo yung tunay na dahilan ng buhay mo. Kasi may mga tao hindi pa nila malaman yung dahilan. So, ito po, payo po ni Ma'am Evelyn. Ito po, pagising mo sa umaga, ang maging mission mo lang, ano kaya ang pwede kong gawin para mapasaya ko? Isang tao sa araw na to. Isa lang. Mami, huwag pahirapan siya. Isa lang. Pwedeng kapatid mo, anak mo, asawa mo, kapitbahay mo. Magluto ka, Anybody. mag-bake ka. Anybody. Just think to do just one. That's already, meron ka na kagad dahilan. Today, my purpose is magpasaya ng isang tao. Isa lang. So, pagpaplanuhan yung pag-iisipan mo, ano yung pwede kong gawin? Alam nyo, magkakaroon ng buhay na naman ang buhay nyo. At magiging pagpapala kayo. At mapansin nyo, maraming tao na naman ang gusto kayong kausapin, gusto kayong makasama dahil nagbibigay kayo ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid. Ang sarap nun, ano, yung parang pagising mo, paano ko kayo mapapasaya si Mister? Paano kayo mapapasaya ang anak ko? Paano kayo mapapasaya ang kapitbahay ko, di ba? So, wag kang maging living dead. Live with a purpose. May mga taong parang ayaw ng mabuhay dahil pagod na din daw. Kasi nga, wala na kasing dahilan. Naalala nyo nung bata pa kayo, bata-bata pa kayo. Pagod din naman kayo eh. Pero gusto nyo rin mabuhay kasi may dahilan pa kayo sa buhay. Ngayon, pagod ka na, ayaw mo na mabuhay dahil wala ka ng dahilan, kaya kailangan magkaroon ng dahilan. Kasi minsan sabi na naibigay na daw nila ang lahat at wala na silang pwedeng ibigay. Hindi totoo yun, kaya ka buhay ka pa, buhay ka pa, may buhay ka, may ibibigay ka pa. Yung iba naman sinasabi parang hindi na kaya ng kanilang katawan, di ba? Ito, pag inisip yung hindi na kaya ng katawan, alam mo yung mangyayari sa'yo, hindi na kayo kikilos, hindi na kayo gagalaw. Mas madali kayong mamatay. Ito masakit. Mamamatay kayo na maraming sakit sa katawan. Bakit hindi kayo kumikilos? So, kilos para ma-exercise. Kaya kung ikaw ito, tandaan mo hanggat may lakas ka pang gumising araw-araw, may gusto pang ipagawa sa iyo ang Diyos. Alamin mo ang dahilan ng Diyos, sigurado manunumbalik ang lakas mo. Sarap po pag nagmigising kayo sa umaga na alam niyo may dahilan at may lakas pa kayo. Gawin niyo po yan. Mamaya, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang po kayo. Buhay Unleashed, nais mo bang makamit pagbabago? Buhay Unleashed, nais mo bang makamit pagbabago? Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Figure safe muli. At Evelyn Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong walang segment. Sa ating topic na bakit may mga taong buhay pa, pero parang Sa ating na. episode na Living Living Dead. Dead. Nakatatlo na po kaming dahilan. Babalikan po namin at dadagdagan namin po maya-maya. Number 1 reason. Kasi meron silang a mindset that they are already old. Matanda na po kami! Oo. Number Number 2. 2, they felt that their mission in life are done. Tapos na po ang mission namin, kaya kukunin na kami ni Lord. Number 3, no strong purpose in life. Wala na pong matinding dahilan sa buhay, kaya nagli-living dead. So, number 4 po tayo. Oo, they are tired in life. Yeah. Naku. Yung iba naman po, ibig sabihin, may dahilan pa rin po sila sa buhay. Kaya lang, pagod na sila sa buhay. Oo. Gusto parang- pa nilang mabuhay, gusto pa nilang magtrabaho, gusto pa nilang magkaroon ng dahilan, kaya lang parang feeling nila naubos na ng lahat ng lakas nila. At dahil sa naubos na lakas, pagod na sila, ayoko na. Oo, ito yung mga tao na parang hindi na daw nila kaya ng kanilang katawan. At kung ikaw ito, katulad ng sinabi namin kanina, hanggat may lakas pa, na gumising araw-araw, may gusto pang ipagawa ang Diyos sa'yo. Kaya, Gawin mo yan. Gawin mo lang. So, kung ikaw po'y taong pagod, palagi na pong sinasabi ganito po. Kapag pagod, huwag magalit, huwag sumuko. Ano dapat gawin pag pagod? Magpahinga. Hindi po masamang magpahinga. So, kung kailangan magpahinga ng 1 linggo, pahinga kayo. Kung kailangan nyo magbakasyon ng 1 buwan, bakasyon kayo. Kung kailangan nyo umuwi ng, mabumunta sa probinsya ng ilang buwan, umuwi kayo. Ibig sabihin na ba,
magpahinga po kayo dahil kaya ka lang nagkakaganyan, pagod ka. So pag Correct. pagod, ang sagot, magpahinga. Promise po ang bakasyon, malaki po ang may tutulong. Lalo na may edad na kayo, na parang feeling pagod, dami nyo nang ginawa. Pahinga po at pag nakapagpahinga kayo, manunumbalik po uli ang lakas nyo at magkakaroon kayo ng panibagong dahilan sa buhay. Maraming tao ngayon ang ayaw ng lumaban dahil wala naman daw silang Laban. Laban. Ano, ibig sabihin po, ito po yung mga tao, sinubukan lumaban, talo. Sumubok ulit, talo. Sumubok ulit, talo. Ano po, dahil po sa pagod na sila pagsubok, ayaw na. ayaw na nila. Ito po, punto po namin palagi. Pwede pong laban na kayo 10 beses, mahalay nyo, 11 doon kayo. Oo. Ang dami pong kwentong ganyan sa buhay natin. May mga tao ilang beses lumaban, talo, pero yung susunod, take note, always remember, your next fight might be the one you're waiting for. Ang Oo. problema, that fight will not happen if you stop now. Yung iba kasi sinasabi, ginawa na daw nila ang lahat, kaya lang wala talaga, nawala na ng pag-asa, dahil dito, suko na daw sila. Surrender, ayoko na. Oo. Hanggang dito na lang po. Bow. Isa sa pinaka-importanting natutunan namin sa buhay ay sinabi ni Thomas Edison, di ba? When you have exhausted all possibilities, remember this, you have Yan. Hindi pa. May mga tao po para bang kaya tumitigil na pagod na, sir, sinubukan na namin lahat, nagawa na namin lahat, talaga wala. Hanggang dito na lang ginaasenso buhay namin. Pero pag sabi po ni Thomas Edison, if you have exhausted all possibilities, ikaw yun. Pero sabi ni Thomas Edison, kasunod, if you have exhausted all possibilities, remember, you haven't. Oo. Hindi pa. Ano man yung nasubukan mo na, meron ka pang pwedeng subukan kung maghahanap ka. Dahil habang buhay ka, may pag-asa. Sa madaling salita, kung sa palagay mo, nagawa mo na ang lahat ng pwede mong gawin, may good news kami sa'yo. Hindi pa. Marami ka pang hindi nagagawa. May solusyon ang problema. Siguro po sa isip nyo, gawa nyo na lahat ng dapat nyo gagawin. Pero sinubukan nyo magtanong sa ibang tao. Baka mayroon silang pwedeng suggest sa inyo para gawin nyo. Okay, manood po kayo ng mga YouTube channel lang, inspirational YouTube channel. Pwede po kayo pumunta sa Vic and Evelyn Garcia YouTube channel. Doon po, challenge namin ng mga tao na marami pa tayong pwedeng gawin at magugulat po kayo pag nakinig kayo sa ibang tao. Uy, oo nga, pwede kong gawin yan, pwede kong gawin. Pwede pa nga. So, magkakaroon po kayo ng panibagong buhay. Di Hindi na ba kayo parang magiging living dead. dati, no? Parang ang dami naming problema na akala namin wala ng solusyon. Pero ang tunay na ginawa namin ay subukan, no? Hanapan ng solusyon. Meron pa pala. Ngayon, ang paniniwala po namin, lahat na ng problema ay may solusyon. Kailangan lang nating hanapin ang solusyon. Pwede tayong mag-aral, pwede tayong magbasa, pwede tayong magtanong, magpa-counsel, at malalaman. So, yun po ang aming isang matinding paniniwala po na sana paniwalaan nyo. Lahat ng problema may solusyon. Kadalasan lang po yung mga solusyon, hindi natin alam. Pero good news, alam ng iba. So, nagawin lang, magtatanong lang po tayo. Sabi nga ni Ma'am Evelyn, kung hindi po nyo makuha doon, pwede magbasa ng libro. Yes. So, napakarami pong solusyon sa ating problema. Kadalasan lang, hindi natin alam na pwede namang itanong. Pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos, di ba? Remember, there are no hopeless situation, only hopeless people. And with God, nothing is impossible. Ang ganda po na, no? Kung ano mang problema pinagdadaanan mo ngayon, it's not hopeless. Hindi po kami nagsasabi na lahat ng problema may solusyon. Hindi lang po kami. Diyos mismo ko nagsasabi. Pag tingin mo wala na talagang solusyon, at kuminsan dumarating po yon, you come to God, the God of impossibilities, na lakat sa Kanya, posible. Oo. Number 5, eto na. Lost of faith in God. Nawala na ng paniniwala sa Diyos. Ayan, may mga tao po, ganyan naman po, ibang, ayoko na mabuhay. Bakit? Di na ako naniniwala sa Diyos. Kasi dami niya, si Dabi, hindi naman nangyari. Dami kong gustong gawin, hindi naman niya pinabayaan. Daming pinanalangin ko, hindi naman niya ako sinagot. Dahil dito, ayoko na kasi wala namang nangyayari. Tandaan mo ang sinabi ng Bible, for me to live is Christ, and to die is gain. Ano man ang edad mo, ano man ang kalagayan mo sa buhay mo, may plano ang Diyos. Kaya bakit hindi ka hanapin mo to. Kaya hindi ka pa kinukuha ni Lord kasi may plano pa siya. Tandaan nyo, hanggat buhay ka, hindi ka pa kinukuha ni Lord, may plano pa siya. Yun nga, hindi ko alam plano niya. Kaya nga po, tonight, put your hands together and talk to God. Lord, ano ba ang plano mo pa sa akin? Okay,
bakit pa ako nabubuhay? Alam niyo po, pag pinanalangin niyo to, there's a big possibility po talaga. Kausapin kayo ni Lord at malaman niyo ang dahilan niya, ba't ka nabubuhay pa, even medyo advanced in age na tayo. Kaya ingat po sa mga pinipiling gawin sa buhay. Kasi isang araw, alam niyo naman, lahat tayo mamamatay. Ano kaya ang maaalala ng mga tao at ng Diyos patungkol sa atin kapag patay na tayo? At lahat po ang maalala ay yung ginawa natin ng buhay pa tayo. Ang masakit po, living dead tayo. Buhay pa tayo, pero parang tayong patay. Can you imagine yun ang maaalala nila? Sana po ang maalala nila, si nanay, si tatay, si lolo, si lolo. Matanda na, pero paray pang pangarap sa buhay. Na natupad niya. Sana piliin natin sa araw na to na gawin ang lahat ng ating makakaya sa utulong ng Diyos para matupad ang dahilan ng Diyos bakit tayo ipinanganak sa mundong ibabaw. Ito po sabi ng Diyos, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Diyos na po ang nagsabi doon, ha? May plano siya sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, alamin. Paano? Through prayers. Kaugnayin mo ang Diyos, kausapin mo ang Diyos, malalaman niyo po at napakasarap pong mabuhay kung alam niyo ang plano ng Diyos. Kaya sa buhay. know God's plan for your life. Trust Him. Believe in Him. Diba? Sana gamitin natin ang lahat ng to para hindi tayo maging living dead. Sana po marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin sa araw na ito. At next week, marami tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Nanalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagtuturo niyo po sa amin na may dahilan kayo sa buhay namin. Lalo-lalo na po sa mga taong may edad na, advanced in age. Dalangin ko po sa lahat na nanonood na nakikinig ng programang ito. Kaugnayin niyo po sila. Paalam niyo po ang dahilan niyo sa buhay nila habang sila'y nabubuhay. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ng dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen and amen. amen. Imbitahin niyo po ang mga taong tunay na mahalaga sa inyo na tumutok sa programang ito sa susunod nating pagsama. At magsama-sama tayo tuwing Sabado dito lang sa 92.3 True FM. Ako po si Vic Garcia. Ako na po si Evelyn Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Buhay Unleashed. Nais mo bang makamit pagbabago?